Ay magandang hapon, meron natin panibago na isa namang balita na isisiwalat ngayon. Pero naibalita na po ito ng ang GMA7 at nakikiusap ako sa GMA7 na payagan ako, huwag nyo na i-copyright strike itong ilalabas natin ngayon. Pero bago ang lahat, nais ko muna ilalabas ang aking channel ID. Ito po yung aking channel ID. None excusat. Ignorance of the law excuses no one. Ang kamangmangan o walang kaalaman sa batas ay hindi pinapatawad. Kaya, subscribe na kayo sa channel ni Dr. Toto Tirador. Follow mo ko sa Facebook, Bertene Catalonia Housing. Follow mo ko sa Instagram at saka sa TikTok. Dito po, marami kang malalaman kung paano i-apply ang mga batas sa pangunahing isyu ng ating bayan. Tara na! Okay. So, bago ang lahat, bago siguro maitutukoy ito, ay nais ko munang ipresenta yung isang video na galing naman sa UNTV muna. At pasalamat ako at balita ito tungkol sa dalawang kapatid ni Julie Dundon Patidungan na si alias Totoy at nagsasabi na reliable, very reliable, mapagkakatiwalaan kung bigat ng ebidensya. Pag-uusapan patungkol sa kaso na crime against humanity laban kay Atong Ang. So, pakinggan natin muna yung UNTV nito sa balita nilang ito. Baka reliable yung mga nakuha ng impormasyon ng DOJ na sinasabing magpapatibay sa credibility ni alias Totoy. Magandang gabi, June. Ayon nga sa Department of Justice, bukod kay alias Totoy, may dalawa na nga panibagong witness na isasama ang DOJ. Ito nga yung kapatid ni alias Totoy na si Ella Kim, na ayon sa DOJ ay nakita na nagwi-withdraw na sa ATM machine gamit yung ATM ng isang nawawalang sabongero. Habang ito namang si Jose Patidongan ay nakita naman sa isang cellphone video habang nag-escort sa isa pang missing sabongero. Ito, hindi po si Jose Patidungan yung nag-escort sa nakaposas na missing sabongero. Ito yun po, ibang tao yun. Mali po yan, mali. Habang ito ay nakapost. So ito naman si Minsan na kasi magkaroon tayo ng witness na highly placed, embedded sa criminal organization. So, very rare to. I think it's the first time in Philippine history that we have something like this. Hulit na dagdagan pa ito dahil nga sa dalawang kapatid ni alias Dondon na sina Jose at Secretary Crispin Remulla, itinuturing nilang reliable witness ang mga ito. Ang reliability niya ng kanyang testimony niya is foolproof in many ways because his picture appears in the return of the cyber warrant granted by the court na sa isang ATM withdrawal na ATM ng isang missing sabongero. Kaya ang tingin namin ay talagang reliable rin talaga. It also proves that Totoy or Dondon was saying the right thing. Totoo yung sinasabi niya. At ano yan, mas mabigat pa dyan, na-witness siya rin na pagpatay. 10 tao yung na-witness siya patay. Oh, grabe. 10 tao ang na-witness niya na pinatay habang pinapatay. Kaya yan pa lang ay pwede na mapatunayan ng krimen na murder. Samantala kanina naghain na ng reklamo sa Department of Justice sa mga kaanak ng nasa 30 nawawalang sabongero. Kabilang na rin siya na isumite ay ang salaysay ng magkapatid na Jose at Ella Kim Patidongan. Hindi, matagal ko na sinasabi sa mga pamilya to, hindi ko bibitawan itong kasong to. 3 years ago, ito na sinabi ko sa kanila. Talagang dumating lang talaga ang pagkakataon na mahilog na ang lahat para litisin ang kasong to. Reklamong multiple murder at serious illegal detention ang itinampang reklamo
negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pa. Ang mga kinasuhan po namin, siyempre yung aming talagang matagal nang hinala si Mr. Atong Ang, kasama sila Eric De La Rosa, RJ Mejia, at saka yung ibang mga pulis, si Attorney Caroline Cruz. Ito ho yung mga kasama po dun sa aming mga complaints. Ang hiling namin sa kanila ay talagang masusing pag-aralan, investigahan para talagang magkaroon ng probable cause at para sa gayon magkaroon ng basis para ma-issue na po sila ng warrant of arrest sa lalong madaling panahon. Kan po itong kaso ng missing sa Bungero. Dahil sobra na po matagal, yung 4 na taon na maghahanap po namin ng hostage para sa mga mahal namin sa kapa. Emosyonal naman si Nanay Merlin Gomez, nanay ni Romel Gomez, na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin matanggap ang nangyari sa kanyang anak. Malungkot ang nangyari sa pamilya natin, anak. Yung mga kapatid mo, ako na magulang mo, higit sa lahat yung mga anak mo, wala na pong, hindi ka na umuwi. Yung pala ganun na pong nangyari sa'yo. Lalaman po. Kasi yung anak ko na yun, hindi naman po sa bahay. Bakit gano'n na po ang ginawa sa kanya? Kung sabi nila na ninyope, yun na po ba ang bayad? Yung paslangin sila. Ganun na lang po ba ang ginawa ninyo? Dapat paslangin din Pero si sa Atong ngayon Ang. ay tinitignan pa ng DOJ kung sapat na ang mga dokumentong naisumite bago sila magsagawa ng paunang investigasyon. During the evaluation, it's only Yes, Attorney the Padulyon. party that is filing the complaint, no, whose evidence is presented to us to be considered. Yan lang yung tinitingnan natin. Natitingnan natin kung sapat na siya. Kung sapat na siya, then saka pa lamang ito may re-refer for preliminary investigation. At doon na po hihingin yung panig naman ng kabila para naman sila yung makasagot sa kung ano man yung reklamo laban sa kanila. Yun, nagpapasalamat nga si Secretary Crispin Remulla sa Philippine Coast Guard sa ginagawa nitong effort sa mga technical diving para nga makuha itong mga buto sa ilalim ng lawa ng Taal. At sinabi pa nga ng kalihim na nakahanda sila na kung ipapadala sa abroad itong mga buto para sa DNA testing ay gagawin nila. At yan muna ang ating update mula. Maraming salamat, Benedict Samson. So, pupunta po tayo ngayon sa yung siniwalat ni Emil Sumangil na siyang pinakaunang tao, no, pinakamagaling na reporter ng sa TV na hindi dahil sa kanya ay hindi na isiniwalat itong hindi umabot sa ganitong estado itong ano nito, yung tungkol sa kaso laban kay Atong Ang. So sabi naman ni Charlie Whiskey, ipakita ang totoy ni Gretchen. So, ito po si anuhin natin, ititirahin natin ngayon si yung testigo, no? Isa sa mga kapatid ni Dondon Patidongan. Ito po siya ay ini-interview ni Emil Sumangil sa loob ng sasakyan. Kaya papakinggan natin yung kanilang palitan ng kwento. At ito po isa pinakamatinding testigo nito. Mas matindi pa ito kay Dondon Patidongan daw. So ito. Bibirahin natin. Papakita na natin. Ito na po. Si Ilakim Patidongan. Pakinggan natin si Ilakim. Lulan ng mga bomb at bulletproof na sasakyan. Nakakonvoy na nagtungo sa Department of Justice sa Maynila si Dondon Patidongan alias Totoy kasama ang nakababata niyang kapatid na si Ella Kim. Tulad ng kuya niyang si Dondon, tatayo rin si Ella Kim bilang testigo sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Inamin ni Ella Kim, siya ang lalaking nakuna ng CCTV na nagwi-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang si Melbert John Santos. Utos-an niya ito ng isang pulis. Binigay niya sa akin yung ATM pero nung mga time na yon hindi ko alam na sa missing sa bungero pala yung ATM na yun. Nalaman ko na lang yon nung lumabas na ang balita. Gusto umano kasing malaman ng pulis kung magkano ang pumasok sa account ni Melbert
na pinagsuspetsahang sangkot sa tsope o dayaan sa sabungan. Pinapacheck kung malaki bang laman, kung malaking kinita nila. Ikaw ba'y ready na gawin yung ginawa ng kapatid mo na malalagay ka lalo sa alanganin dahil magbibigay ka ng mga impormasyon na napakasela? Handa po akong isiwalat lahat ang aking nalalaman at aking nasaksihan. Ayon kay Dondon, ang magiging pahayag ni Ella Kim ang bubuo sa kwento kung ano ang sinapit Yun. ng mga biktima. Yun na. Alam niya eh. Buti to, nakarating to doon kung saan yung katayan. Saka nakita niya kung paano pagpuputulin daw yung tiyan, kung paano Naku, binubutasan yung mga laman-laman. naku. Nung hindi niya na tinitingnan at natatakot na siya. Pero pumalap Grabe ha. Ulitin ka natin yun. Ulitin natin sa punto na yun na grabe. Napaka-rumal-dumal. Yan. ang pahayag ni Ella Kim ang bubuo sa kwento kung ano ang sinapit ng mga biktima. Alam niya eh. Buti to, nakarating to doon kung saan yung katayan. Saka nakita niya kung paano pagpuputulin daw yung tiyan, kung Paano putulin ng tiyan? O sige. paano binubutasan yung mga laman-laman. Binubutasan ang laman-laman ng tao. Nung hindi niya na tinitingnan at natatakot na siya. Hindi niya tinitingnan pero natatakot. Pero at least, alam ng kapatid ni Don Patidungan, nakitang-kita niya kung paano kinakatay ang tao. Pero pumalag si Dondon sa pahayag ng PNP na mapapabilang sila sa panibagong mga kakasuhan. Umapela siya kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na madaliin ang proseso para maisailalim siya sa Witness Protection Program. May kaso na ako, ba't kailangan ba nila ako kasuhan? Para saan? Yun ang malaking tanong ko. Kaya ngayon, kakausapin ko si SOG na pwedeng yun na mo nang unahin yung WPP ko. Tatakbo pa ng 1 taon yan bago ako malagay sa WPP. Mag-alas 10 ng umaga, nakarating ng DOJ sa Maynila ang convoy ng magkapatid na Patidongan bago bumaba at humarap sa prosecutor. Muli niyang pinangalanan ang kanyang mga kakasuhan. 5 tong nito eh, para major player nito sa Missing sa Bungero. Sino yung 5? Itong si Atong Ang, Atong Ang. Eric De La Rosa, Eric De La Rosa. Engineer Salazar. Engineer Salazar. Itong si kapatid niya, Kapatid ni William Engineer Ang. Salazar, si William Ang. lahat yan. Sino yung panlima? Isama ko na yan si Ma'am Gretchen Barreto. Richard Barreto. Dati nang iginit ni Ang at Barreto na wala silang kaugnayan sa pagkawala ng mga sabongero. Sinisikap naming makuha ng bagong pahayag, pati na ang iba pang tinukoy ni Patidongan. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil. Ayan, ha? O, yan. Titingnan na lang ninyo kung paano lahat yan na nangyari. So, let us hope that justice will come around. At sana matigil ng ganitong klaseng patayin sa Pilipinas. So, Pastor Rode Rabi, ang mangyaring precautionary hold departure order muna kasi po, Pastor, ang hold departure order po ay binibigay lang sa mga may kaso na sa korte. Sa ngayong estado na wala pang kaso sa korte si Atong ang pwede nilang hingin at ang tangi makahingi lamang dyan ay prosecutor. At ang kanilang hiling, ang tawag dyan ay precautionary hold departure order. Ben Reclamador, magandang hapon po. Sino pa? Si Charlie Whiskey. O yan lang muna ang ating sisiwalat sa ngayon at sa mga team replay. Don't forget to like and subscribe at i-share ito at convince ng iba na dumami na tayo yung mga trupang katotohanan dito sa ating channel. Okay? Magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali o magandang hapon.